Pinasok ng mga otoridad ang bahay ni dating Congressman Zaldico sa Pasig upang magsilbi ng arrest warrant. Abogado lang ng dating mambabatas ang naroon, pero may ilang mga gamit na nakita gaya ng mga vault at maleta. Nakatutok sa Marisol Abduraman. Bago magtanghali, dumating ang NBI at PNP CIDG sa bahay ni dating Congressman Zaldico para isilbi ang warrant of arrest laban sa kanya. Nasa loob ito ng isang exclusive subdivision sa Pasig City at ang buong bakod may nakatakip na puting lona. Nasa bahay si Atty. Roy Rondain na tumatayong abogado ni Ko, kasama ang iba pang abogado nito. Sa labas ng gate, nakalapag sa kalsada ang ilang kahon at bag. Ipinakita nila sa mga pulis at NBI ang laman. Ang isa may lamang relo, ang iba hindi na binuksan. We are here to implement a warrant of arrest issued by the Sandigan 5th, 6th, at 7th Division for malversation, violation of Section 3E, Section 3H of RA 3019 against accused Elizalde Salcedo Co. In your presence, we will enter the premises for you also to witness the proper implementation of the warrant. We consent only insofar as the warrant of arrest. Any search is limited to plain view. Pinasok at chinek ang loob ng bahay. Pinasok ang mga kwarto sa basement. May isang kinakalawang ng vault pero hindi na binuksan. Ito ay implementasyon lamang ng kanyang warrant of arrest kaya gaya na naging usapan sa mga abogado ni Zaldico. Walang search and seizure na gagawin kundi ito ay plain view search lamang para matiyak kung nandito nga ang subject ng kanilang warrant. Nasa living room naman ang maraming mga kahon, mga paintings, mga crates, mga bag at mga personal na gamit. Sa mga kwartong pinasok, may mga maletang iba't iba ang laki. May mga vault din na iba't ibang laki. Ang iba nakabukas. At sa isang kwarto pa, makikita ang marami pang mga kahon. Makikita nyo ito, mga cargo boxes. And then, maraming karton, maraming ano dyan. No, that we don't know what she is. And then, of course, yung vault. Suitcases. Yeah, but we don't know kung anong laman yan. It seemed the procedure was followed. As agreed, plain view search. Wala naman untoward incident. So we're glad that the authorities respected our client's wishes. Inukutan din ng mga otoridad ang labas ng bahay pero hindi nakita doon ang dating mambabatas. Alam naman namin na wala sila rito. But again, this is a process, this is a procedure, no, para doon sa pag-return namin ng warrant. Yun yung last address na which is written doon sa warrant of arrest niya. Tinanong ang abogado ni Ko kung nasaan ang kanyang kliyente. We do not know. I'm sorry. Si Attorney Apostol na rin ang tumanggap at pumirma sa warrant of arrest kay Ko. Did you know na the warrant will be served today? We were just told to come to the house. Wala kaming alam na may warrant or anything. So you knew that there's going to be the serving of the No, hindi naman. We weren't informed. We were just informed na, we need you to be there. May emergency lang. That's all we were told. May emergency lang. Do we know what's the emergency at all? We were just told it's an emergency. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Sumuko na sa mga otoridad. Yan ang panawagan ng DILG kay dating Congressman Zaldico at 7 iba pang may arrest warrant kaugnay sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Babala ng DILG, mananagot, pati ang mga tumutulong sa pagtatago nila. Nakatutok si June Veneracion. Nasa kustodiya na ng gobyerno ang 8 sa mga akusado sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro matapos maglabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan. Kaugnay ito ng kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation of public funds. Bunsod ng umunoy substandard 289 million peso road dike project sa bayan ng Nauhan. Sa mga akusado, 1 ang sumuko, 7 ang arestado. Sa 8 pang pinaghahanap, 4 ang nasa abroad kabilang si dating Congressman Zaldico. Sa impormasyon ng DILG at PNP, sa New Zealand ang last known location ni Aderma Angeli Alcazar, ang President at Chairperson ng Board of Directors ng SunWest. Nasa New York naman daw si Cesar Buenaventura, ang Treasurer ng SunWest.
Si Montrexis Tamayo ng DPWH naman ay sinasabing nasa Jordan. Surrender to the nearest authorities. Surrender to the nearest police station. If we go on a manhunt after you, we cannot guarantee the results. For the sake of your families, for the sake of the country, surrender immediately. Inaasahan daw ng DILG na lalabas na ang red notice ng Interpol laban kay Ko. We believe he's traveling with another passport. We do not know if he's using another name. So, bine-verify pa namin. Now that we have now that he is good, the arrest warrant, the red notice can be out and then we will further determine kung nasaan talaga siya. Sabi ng DILG, bukod kay dating Congressman Zaldico, kumontak na raw sa mga law enforcement agencies ang 3 iba pang akusado na nasa abroad at nagsabing nakahanda silang sumuko at magtungo sa mga embahada ng Pilipinas kung nasaan sila ngayon. We have to make it clear that no matter where you are in the world, we will find you. If you are at large, we will find you. Binalaan ng mga otoridad ang mga nais tumulong sa mga pinaghahanap na akusado na mananagot sila sa batas. Umpisa pa lang po ito. Marami pa pong parating na kaso, marami pa pong makakasuhan, marami pa po ang maaresto. Samantala, kinumpirma naman ni Rimulya na pagmamayari ng Vice Mayor ng Bansud Oriental Mindoro ang bahay sa Quezon City kung saan naaresto kahapon si DPWH Mimaropa OIC Chief Planning and Design Division Dennis Abagon. Pero hindi niya pinangalanan ng Vice Mayor. We have determined that he is the owner of the property. Ang didetermine namin kung ano ang nature ng kanyang stay sa lugar na yan. Kung he was renting or he was being hidden. Sa panayam ng GMA News kay Bansud Oriental Mindoro Vice Mayor Alma Mirano, inamin niyang siya ang may-ari ng bahay kung saan natunton at naaresto si Abagon. Pero aniya, pinauupahan lang niya ang bahay at walang ugnayan kay Abagon. Nakipagtulungan pa nga raw siya sa NBI para maaresto si Abagon at nagbigay ng pahintulot na pasukin ng bahay. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 oras. Nakakulong na sa Quezon City Jail at sa female dormitory sa loob ng Camp Karingal ang 7 akusado kaugnay sa maanumalyang proyekto kontra baha sa Oriental Mindoro. Nakapagpiyansa naman ang isa matapos silang iharap sa Sandigan Bayan. Nakatutok si Maki Pulido. Matapos maaresto ng NBI at ng PNP, iniharap sa Sandigan Bayan ang unang batch ng mga kinasuhan kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control project. Mga opisyal at dating opisyal ng DPWH Mimaropa. 8 sila sa 15 kapwa-akusado ni dating Congressman Zaldico sa mga kasong graft at malversation, kaugnay ng substandard umanong proyekto sa Nauhan Oriental Mindoro na nagkakahalaga ng 289 million pesos. Kasama dito sina dating DPWH Regional Director Gerald Pakanan, mga Assistant Regional Director na sina Jean Ryan Altea at Ruben Santos, mga Division Chief na sina Dominic Serrano at Juliet Calvo, Division OIC Dennis Abagon, Project Engineer Felizardo Casuno at Accountant Lerma Caico. Una silang hinarap sa Sandigan Bayan 5th Division para sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act Section 3E, isang bailable offense. Pero ang kaso nilang malversation of public funds sa Sandigan Bayan 6th Division, non-bailable dahil higit sa 8.8 million pesos ang di umano'y ninakaw na pondo ng gobyerno. Dahil hindi kasama sa kasong malversation, tanging si Calvo ang nakapagpiyansa ng 90,000 pesos at nakauwi matapos siyang iharap sa korte. Nag-issue ng commitment order ang 6th Division para idetene ang 6 na lalaking akusado sa Quezon City Jail sa Payatas. Dahil hindi pa handa ang kulungan para sa mga babae sa QC Jail, idedetine si Caico sa female dormitory sa loob ng Camp Karingal. Sa Huwebes, babasahan ng sakdal para sa kasong graft ang mga akusado. Habang sa December 2 ito gagawin para sa kasong malversation. Magtatakda ng ibang petsa sa arraignment ng mga akusadong nananatiling at large. 2 rito mga opisyal ng DPWH Mimaropa, 5 ay Board of Directors ng construction company na SunWest at si Ko na pinaniniwalaang nasa ibang bansa. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok, 24 oras. Tiniyak ng DILG na walang special treatment sa 6 na akusado sa maanumalyang proyekto kontra baha sa Oriental Mindoro at nakadetine ngayon sa Quezon City Jail Male Dormitory. Nakatutok doon live si Maris Zumal. Maris?
Mel, kasunod nga ng inilabas na commitment order ng Sandigan Bayan at gaya na rin ang naunang inanunsyo ni DILG Secretary John Vic Remulla nang mag-inspeksyon siya dito noong isang buwan, ay ikinulong na nga kaninang hapon dito sa Quezon City Jail male dormitory dito sa Payatas, Quezon City. Partikular doon sa level 4 ng Building A na nakikita po ninyo sa aking likuran, ang 6 sa 8 mga inaresto ng mga otoridad kaugnay sa flood control project scam. 3:36 ng hapon nang ipasok dito sa loob ng Quezon City Jail Facility sina Dennis Abagon, Gerald Pacanan, Felizardo Casuno, Dominic Serrano, Ruben Santos at Jean Ryan Altea. Naharap sila sa kasong graft at malversation of public funds through falsification of public documents, kaugnay ng mga umano'y maanumalyang flood control projects. Pagdating sa pasilidad, sumailalim sila sa mugshots, medical check-up at kinuha rin ang kanilang mga personal na impormasyon. Lahat naman sila yung may kasamang mga counsel, so everything is within the law. Ang sisigurado ko lang ang personal safety ng ating mga 6 na nakadetain dito. Bibigyan namin sila ng ample na seguridad. Sa pagkarinig namin ay may gang na silang sinalihan, yung bahana sila gang. Sabi ni Secretary Remulla, magkakasama ang 6 sa iisang kulungan. Sinigurong hindi bibigyan ng special treatment. Wala ho kami binibuksan na special wing. So kung saan yung mga general population ng Quezon City inmates, doon rin sila nakatira ngayon. Opo, pare-pareho lang po ng kanilang tasking. Pagkain ho nila, pare-pareho. Sabi pa ni Secretary Remulla, hindi maaaring maging palusot ang sakit o hospital arrest dahil may mga doktor at nurse daw sila rito 24 oras. Nag-request na rin daw si Remulla ng pondo para sa medical room. Sabi ng DILG, 3 sa mga kinasuhan ay nasa ibang bansa at nagpahayag na raw sa pamamagitan ng kanilang mga abogado na sila'y susuko. Binigyan sila ni Remulla hanggang Huwebes na iharap ang sarili sa mga otoridad. Meron po pong 3 na nasa, isa po sa Amerika, isa sa Qatar, isa sa, hindi ko nagkakamali, New Zealand. Yung kanilang mga counsel ay nagsabi na magre-report sila sa embassy within this week. Alam namin kung nasaan sila. Alam namin kung anong address nila abroad. Nakita na lahat. There's no use hiding. So how soon will they be deported? Hopefully within this week. Nananatiling at large si dating Congressman Zaldico. Isang at large na yung mastermind nila lahat, si Zaldico. We are waiting for the court's action on cancellation of his passport. And then yung red notice is in effect. So baka mahanap na natin anytime soon. Big fish are coming soon. We should expect the Discayas, the senators, the congressman, within the next 5 weeks ay sunod-sunod silang makukulong na. Mel, ayon kay Secretary Remulla ay nakatakda ang arraignment ng 6 na mga nakakulong na ito sa mga susunod na araw. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mari Zumali.